leadership, we experienced relative peace and order. The economy thrived, citizens felt secure, and law-abiding Filipinos like us were happy and grateful. Illegal drugs were curtailed. Criminals and drug addicts lived in fear, and we could walk freely at any time of day or night. It is utterly un-Filipino to treat him with disrespect and strip him and his family of their dignity. For God's sake, he was the former president, and his daughter, the current vice president, is also being treated poorly. Unlawfulness and illegality seem to dominate today's landscape. I am praying for divine intervention to protect us not only from criminals, but also from those in power who should be using their authority to safeguard the Filipino people instead of oppressing and persecuting them. Let us all pray for peace, love, and compassion to reign in our beautiful land once more, a land where law-abiding and God-fearing citizens feel safe and protected. Ulahon na to diha sa mga bulanon sa poblasyon Jim, Tabahan, Gindolman, Bohol. Sumasabay din sa atin ngayon ang mga taga Biliran, Culoba Covered Court. Sa mga Ilonggo dire, damo ba mga Ilonggo dire? Ginapiko, ginapa, ginapuldos. Ang mga taga Sara, Iloilo. Live din po tayo napapanood dyan po sa Barangay 1A, Poblacion Covered Court, Manapla, Negros Occidental. Sa Mindanao, sino ba mga taga Mindanao dito? Mag-ingay! Live tayo napapanood dyan sa Purok Pagkakaisa, Barangay Santiago Esperanza, Sultan Kudarat. Tayo rin po ay sinasabayan dyan po sa Calamba Municipal Gymnasium, Southwestern Poblacion, Calamba, Misamis Occidental. Live din po tayong napapanood sa Santo Rosario Covered Court, Iligan City, Lanao del Norte. Kasama din natin ang ating mga kababayan dyan po sa CDO Amphitheater, Capistrano Street, Cagayan de Oro City, sa Misamis Oriental. Kasama din po tayo, or live din po tayong napapanood dyan sa Barangay Poblacion Covered Court, Lantapan, Bukidnon. Live din po tayong napapanood dyan sa Danao Covered Court, Barangay Arurugan, Marihatag, Surigao del Sur. At siyempre, hindi nagpapahuli ang mga Davaoenyo. Live tayong napapanood dyan sa Mintal Covered Court, Barangay Mintal, Tugbok District, Davao City. Live din po tayong napapanood dyan sa Macangao Gym, Barangay Macangao, Lupon, Davao Oriental. Kaya sa ating mga kababayan, itaas natin ang mga bandila, ipakita natin sa buong mundo ang ating pagkakaisa ngayong gabi ito. Susunod pong maungusap sa atin, isa po sa mga banateros, tawagin na natin si Boss Dada. Lo. Boss Dada yan. Magandang gabi po sa lahat. Boss Dada yan. Boss Dada! Magandang hapon! Sabi niya, kayang-kaya daw niya kahit isang kamay lang si Pangulong Duterte. Kalakas naman pala. Inuutos naman dun sa mga alalay niya yung pagharang kay Pangulong Duterte. Nakita niyo? Pero tama ba na ang dating Pangulo
harasin natin ng ganun, hablutin mo na ganun. Kasi parang lumalabas, sila pa ang biktima eh. Sila pa daw yung nabukulan. Sila pa daw yung VIP treatment daw yung binigay niya kay Pangulong Duterte dahil nakaupo daw sa upuan ng presidente. Okay ba yun? Alam niyo mga boss, nung mga panahon na si Pastor Apollo Kibuloy, pinag-uusapan natin tong extraordinary rendition. Marami sa atin tumaas ang kilay. Marami sa atin hindi naniwala. Si Pastor Apollo Kibuloy nagtago. Marami sa atin nagsabi, ba't kasi nagtatago? Di naman totoo yung extraordinary rendition na yan. Eto na. Nangyari na kay Pangulong Duterte. Totoo yung extraordinary rendition o hindi? Totoo lahat ng sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy noon o hindi? Kaya sa susunod, makikinig tayo doon sa mga totoong nagmamahal sa bayang Pilipinas. Nakita nyo ang ginawa ng kapulisan 16 na araw sa Kingdom of Jesus Christ. Practice na yun. Practice na yun. Na-foresee na ni Vice President Sara Duterte yung pagpapa-impeach sa kanya. Unang araw pa lang, alam niya na. Sabi niya, nagpa-practice na sila sa impeachment. Eto, nangyari sa ating mahal na Pangulo. May mga nagsabi, sana hindi na lang siya umuwi. Natatandaan nyo, merong isang congresswoman na itinago niya yung kanyang asawa. Dahil may kaso. Sana ganun na lang din ang ginawa natin. Pero alam nyo si Pangulong Duterte hanggang sa huling hininga niya, gusto niyang ipakita sa inyong lahat na handa siyang maglingkod. Kahit marami ang nag-a-advise sa kanya, huwag ka muna umuwi. Nasa Hong Kong pa lang kami, alam na namin, ang dami ng pulis, nagsisinungaling na sila. Nagsinungaling ang PNP, nagsinungaling ang Malacanang, nagsinungaling ang Solgen, sabi nila wala. Pagdating dito, ang ginawa ni PRD, hindi, ang ginawa niya, inagahan niya pa. Sabi, huwag ka muna umuwi, huhulihin ka. Sabi niya, hindi, uuwi na ako, aagahan ko pa. Pag uwi ni Pangulong Duterte, anong ginawa niya? Anong ginawa sa kanya? Ipinakita niya sa inyo kung anong klaseng gobyerno meron tayo. Walang respeto sa dating Pangulo, walang respeto sa simbahan, walang respeto sa isang pastor. Kung walang respeto sa mga malalaking tao, walang respeto sa Vice President, ini-expect nyo ba na i-respeto din kayo? Kaya ngayon, kagabi, napakasakit. Bawal kasi magmura dito eh. Pinagbawalan ako ng boss namin. Pero, siguro palitan na lang natin ang dasal. Tirahin mo, Daday, isa lang! Isa lang! Si Torre! Lahat tayo mga kababayan magbuklod-buklod. Nakikita natin ang nangyayari sa Mindanao. Nakikita natin yung mga dating hindi naman nagpa-participate, nagising na. Yung mga dating hindi naman interesado sa politika, naging biglang interesado. Napakatalino ni Pangulong Duterte. Akala ng ating Pangulo ngayon na ang galing-galing niya. Ang hindi niya alam, binigyan niya si Pangulong Duterte ng platform na buong mundo makakaalam kung gaano tayo ngayon inaabuso. Bawat kwento ni Pangulong Duterte
Noon, naririnig lang sa buong Pilipinas. Ngayon, maririnig na sa buong mundo. Malalaman ng buong mundo kung gaano kabulok. Kung ano yung ama, siya din ang anak. Mas masahol pa! Malalaman ng mundo na lahat ng alyado ng Pangulo, tinatrabaho nila. Kaya somehow, para sa akin, nagsakripisyo na naman si Pangulong Duterte. Kahit hindi na siya presidente ng Pilipinas, isinakripisyo na naman niya yung kanyang sarili. Para ano? Magsama-sama tayong lahat. Lahat tayo, may kanya-kanyang mga social media. Gusto nilang kontrolin yan, gusto nilang patahimikin tayo. Gusto nga nila, lagyan ng prangkisa yan para makontrol nila. Pero hanggat wala pa, gamitin na natin lahat ng yan. Ang people power, nasa social media. Gamitin natin lahat ng ating mga platforms para isigaw kung gaano tayo kadismayado. At isigaw natin araw-araw, huwag tayong huminto hanggat hindi natin nababawi si Pangulong Duterte. Let us bring PRRD home. Let us bring PRRD home. Napakadelikado din ang ginawa ng ating Vice Presidente. Alam natin na isinasama siya dyan. Pero di nila alintana para sa ating lahat. Kaya dapat tayong lahat magsakripisyo din. Maraming salamat sa inyong lahat na nandito. Hanggat naniniwala tayo, may pag-asa tayo. Kaya ipakita natin sa kanila, maling-mali yung ginawa nila at huli na nila to. Maraming salamat po. Maraming salamat, Boss Dada! Naggagabi na mga kababayan!